National Bureau of Investigation, meron na raw hong lead sa mga kinausap ni Vice President Sara Duterte sa kanyang naging pagbabanta na pagpatay kay Pangulong Marcos, si First Lady Liza Araneta Marcos at kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Maki-update po tayo sa linya. May live report si Bombo Gran Hilario. Yes, Bombo Genesis, kinumpirma ng National Bureau of Investigation na mayroon na silang leads sa mga individual na kinausap umano ni Vice President Sara Duterte para tangkang patayin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Ito mismo ang binahagi ni Attorney Melvin Matibag, Direktor ng Kabanihana, sa ika-4 na pagdinig ng House of Representatives Committee on Justice ukol sa impeachment laban sa ikalawang Pangulo. Ani ay meron pa silang ongoing investigation sa sinusundan ng leads na maaaring kinuha ng Vice Presidente bilang asatin. Ngunit aminado ang chief ng naturang kabanihana na si Bureau of Investigation Director Matibag na sila ay nag-iingat sa kasalukuyan at sinabing hindi mo na maaaring magbahagi ng mga partikular na pangalan o personalidad na kanilang iniimbestigahan. Ating pakinggan si Attorney Melvin Matibag ng National Bureau of Investigation. That was committed against the first couple and the former speaker. How about the follow-up investigation? It's an ongoing investigation po. If you recall, doon po sa video ni Vice President, sinabi niya na no joke, nag-hire na siya ng assassin. Ano po? And we're trying to identify and pinpoint the assassin. And just to let you know, we have leads already. We have some personalities that we are surveillance at sinusundan po namin. But I have to caution you and immediately say that I apologize that we cannot name the names of those individuals naming sinusundan, but we are zeroing on several individuals already na maaaring yun po yung kinausap niya doon sa threat na ginawa po niya. Kaugnay ang panibagong investigasyon ng kabanihana sa video pa rin ng ikalawang Pangulo na hayag ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo ng Bansa. Kung babalikan, sinabi ni Vice President Sara Duterte na mayroon siyang kinuhang papatay sa presidente sa oras na siya'y mapatay rin. Dahil rito'y iniimbestigahan ng kabanihana ang security group ng ikalawang Pangulo na maaaring kinausap nito para atasang pumatay. Muli si Attorney Melvin Matibag ng National Bureau of Investigation. Yan po yung part ng aming ongoing case build-up and to solidify po kung ito yung individual talaga. If you recall, meron pong mention, it's not been denied, na meron pong itinayong Vice President Sara, parang Vice Presidential Security Group, yung sarili niyang group. So, yun na lang, in general, we're looking on those individuals in the close associates of the Vice President. Yes po, doon po talaga yun. Dahil we considered it as a serious and actual threat to the life of the President, kaya kailangan po naming bantayan. And you consider Si Agent John Mark Calilong Damaya, tiniyak na authenticated ng kabanihana ang isinumatay video sa House Justice Committee naglalaman ng pagbabanta ng Vice Presidente. Makasasiguruan niyang ito'y hindi edited at hindi rin isang artificial intelligence o AI-generated video. Ating pakinggan si Agent Mark o John Mark Calilong ng National Bureau of Investigation. Conference yung kanina pong pinlay po natin, di ba po yun? Tama ba po yun? Yes po, part po yun. Meron pong in-authenticate ako na whole video, Your Honor. Whole video po ang authenticate, ang inyong in-authenticate. Okay po. Ano po ang ibig sabihin ninyo ng pag-authenticate o ang authentication ng video? Authenticate po is pag-ensure na ang yung video na yun is the same and actual nung nag-transpire. I-ensure po namin na hindi po siya edited or spliced or AI generated, Your Honor. Okay, maraming salamat po. Nag-uulat live mula dito sa Bombo Quezon. Gran. Yes, Bombo Genesis. I understand na natanong mo kanina si Director Matibag nung papalabas na siya diyan sa may House Justice Committee tungkol doon sa hindi ba sila nababagalan doon sa naihain na kaso sa may Department of Justice. Anong kasagutan niya dito para sa kalaman na rin ng public? Bombo Genesis ng ating matanong ng Bombo Radio, si NBI Director Melvin Matibag ay kanyang ibinahagi na merong proseso ang Department of Justice sa paglalabas ng resolusyon at umaasa o nananalangin sila na maglalabas ng naturang kagawaran
ng desisyon na ito ukol sa mareklamong isinampa nila laban kay Vice President Sara Duterte. At gayon din, Bombo Genesis, ngayong araw din ay ating kinausap at tinanong na rin ang Department of Justice at agaran itong sumagot sa atin sa sinabi nilang under review or pending review pa rin ang draft resolution ng naturang sedition or inciting to sedition at grave threats na isinampa ng National Bureau of Investigation laban sa ikalawang Pangulo. Bombo Genesis. Kasi for context, nangyari yan November 23 ng 2024 and then after a few months ay nai-refer na ng NBI ng National Bureau of Investigation yung findings ito sa Department of Justice para doon sa preliminary investigation So isang taon na at umalis na rin si Director Santiago na dating chief noon ng NBI and yet wala pang final nga na decision dito ng Department of Justice Babuglan. Yes, Bombo Genesis, yan yung pilit nating hinihingi na kasagutan sa Department of Justice sapagkat lagpas isang taon na mula ng ihain ng naturang kawanihan yung naturang mga reklamo laban sa Vice Presidente. Ang nakuha nating sagot mula sa Department of Justice sa pagtatanong ng Bombo Radio sa mismong tagapagsalita nito na si Attorney Polo Martinez ay pending review sa kasalukuyan ng Division Chief. At matapos nito malinaw o matapos yung pag-review o pagsusuri sa naturang draft resolution ay itatransmit naman ito sa Prosecutor General na siya mag-aaproba ng ilalabas na resolusyon ng naturang prosecution. Bombo Genesis. Para mauna pa yata matapos yung trial kung sakaling tumuloy man ito sa Senado. Anyway, maraming salamat, Babuglan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grantilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.